Sabi nung ating niya pala. Pinagluto nga, kasi nagtitinda siya doon sa aming ginagawa eh. Siya nagtitinda ng merienda eh, dalaga siya. Napakasipag niya ng dalaga eh, kahit anong gagawin. Titinda siya ng mga merienda. Yun, pinagluto nga ako ng tinugan. Ito na naman, inihain na naman sa akin. Kapatid ko, gusto na akong buntalin. Kakainin mo talaga yan? Sabi ng kapatid ko, oo, kakainin ko. Kaya, kinain ko naman sa tinugan at iyon, nakapasa ako sa pagsubok ni Mami. Di ba? Napakasimple, no? Okay, ganun lang yung pagsubok. Ang ating talk po ay, yan, facing doubt with faith. Ayan. Sabi dito, are you the one? Ano nga ba sa Tagalog to? Pagharap sa pagdududa o alinlangan na may pananampalataya. Tayo ba yan? Yan ang tanong. Hindi dito ang tanong eh, ikaw. Ang tanong dito eh, tayo ba to? Tayo ba yan? No? Kasi lahat tayo, humarap sa pagdududa. Nakukuha nyo? Sino sa inyo hindi nagdududa? Na may Lord, na may Jesus Christ, na may Diyos na magliligtas sa inyo. Sino sa inyo hindi nagduda? Tumaas ang kamay, at kayo po ay bibigyan ko ng gantimpala buwan sa langit. Yan. Lahat tayo nagkakaroon ng pagdududa. Bakit? Tayo po tayo. Tayo po tayo. Sabihin mo, pag dumarating na po yung pagsubok sa'yo, sabihin mo, matatag ka pa rin. Guys, mga kapatid, sa panahon ni Moses, nagkaroon din niya ng pagdududa. Ng panahon ni Moses. Si Gideon, nagkaroon din siya ng pagdududa. Sa panahon ng Jesus Christ, sino ang nagkaroon ng pagdududa? Sino? Yan, sa chapter head, palakpakan natin si chapter head. Oh. Si Thomas, kasi hindi siya naniniwala hanggat hindi niya na ipapasok yung daliri niya sa sugat ng ating Panginoon sa tagiliran. Nasaan yun? Pero naniniwala siyang may Jesucristo. Pero nagdududa siya kasi hindi niya nakikita. Gusto niya maipasok niya yung kanyang daliri. Ngayon, nung makita niya ang Panginoon Jesus, doon siya naniwala at umiyak. Dahil Panginoon ko, Diyos ko. Lahat po tayo may pagdududa. So, didiretso na po natin. Maiksi lang po ito. Sinamarize lang po natin ang ating topic yan. Sa buhay nating lahat, may mga pagkakataon na may nangyayaring hindi natin maintindihan. May bigla ang pagbabago, may pintong magsasara, may pintong bumubukas, o minsan ay tahimik na bulong ng puso natin at sabay-sabay nating nagpapaisip. Sabihin, ang isipin natin, ikaw ba yan, Lord? Brother Tonton, for example, nagsara pintuan bilang member. Ano yung bumukas? Nagbukas ang pintuan sa panibagong yugto bilang household head. Yun nangyari. May pintong nagsasara, meron ding nagbubukas, no? Minsan, at totoo naman, normal sa atin ang magtanong. Siyempre, meron bang hindi magtatanong sa atin? No? Natural sa atin ang magtanong. Hindi dahil kulang ang pananampalataya natin, kundi dahil gusto natin ng kasiguruhan. Gusto natin malaman kung ang galaw ba sa buhay natin, maliit man o malaki, ay mula sa Diyos. Yan. Didiretso natin. Pakinggan po natin mabuti yung summarize ng ating talk. Maging ang mga tao sa Biblia, ito nga sinasabi ko, tumigil din sila sa nagtanong. Hindi lang tayo. Noon pa pala, may nagtatanong ng Lord. Imagine niyo si Job. Akala niyo si Job, sa dami ng pagsubok na ginawa sa kanya ng Lord, akala niyo ba hindi nagreklamo? Pag binasa niyo yung aklat ni Job, sa bandang dulo, nagreklamo pa rin siya. Hindi siya
Hindi siya yung taong sinabi na hindi nagreklamo, namatay ang mga anak, naubos ang ari-arian, mga hayop lahat, nawala. Pero sa huli, nagreklamo pa rin yan. At kinausap ng Panginoon. At doon, nalaman niya ang kanyang kamalian. Nang malaman niya ang kanyang kamalian, ibinalik lahat ng Panginoon ang lahat ng nawala sa kanya. So, hindi lang tayo, hindi lang pala ngayon nangyayari, noon pa. May mga ganitong senaryo na. Kaya diretso tayo. Kapag may pagsubok, sasabihin mo, ikaw ba yan, Lord? Yan. Pagka mabigat na yung pagsubok, sasabihin mo, ikaw ba yan, Lord? Alam mo, for example, isa sa iniidolo ko, si Brother Boyer. Kasi, nagkaroon siya ng karamdaman, pero yung paglilingkod niya, hindi nabawasan. No? Andun pa rin yung init ng paglilingkod niya kay Lord. No? Kaya palakpakan natin ang ating fatherhood. No? Kapag may blessing, blessing na to. Tatanong pa rin niya, ikaw ba yan, Lord? May tanong pa rin, no? Yan. Blessing na yan, Lord. Nagpapakita ng kabutihan. Ikaw ba yan, Lord? Kasi, usually naman, huwag naman sabihin nyo, si Lord lang magbibigay sa atin ng mga biyaya. No. Ginagamit din yung ating kalaban yan, si Satanas. Huwag po natin tatawagin taning. Kasi, tandaan nyo, pag sinabi nyo Satanas, huwag nyo sasabihin taning. Kasi, palayaw po niya yan. Halimbawa, ang pangalan ko, Jose Lito, ang tawag mo sa akin, Brother Lito, nalulugod ka na tawagin ako sa aking palayaw. Ngayon, kung tinawag mo si Taning, nalulugod ka sa kanyang pangalan. Kaya, Satanas! Yan, ganun lagi ang term, Kapag may delay. Delay ang lahat ng bagay. Delay ang sahod, walang pambayad sa microfinance, walang pambayad kay card, kay ASA, kay etc. Yan. May tanong pa rin yan. Lord, paano na kami? Walang pambayad, baka puntahan kami nung manihingin. May tanong lagi ang buhay ng tao. Kapag may pinto na nagbukas, yan. May tanong pa rin, ikaw ba yan, Lord? Yan. Na nag-aanyaya sa bagong yugto. Yan, nangyari kong Brother Gordon. Nag-aanyaya ng bagong yugto sa kanilang tukol. Yan. At minsan, hindi natin agad alam. Pero habang nagtatanong tayo, habang humihingi tayo ng gabay, habang sabay-sabay tayong kumakapit, doon natin mas nararanasan ng Diyos. Yan. Kumakapit tayo sa Diyos Nararamdaman natin siya. Mamaya may i-share ako sa inyo. Konti na lang to guys. Mga kalahating oras na. Ito. Kasi ang pagtatanong na ikaw ba yan, Lord, ay hindi pagdududa. Hindi po yan pagdududa. Ito ay paglapit. Ito ay paglapit. Ito ay paghahanap. At ito ay pananampalataya na naniniwalang sumagot ang Diyos. Maari mang hindi agad, maaaring kakaiba, laging tamang-tama. Ayan. Minsan, naiinip tayo sa mga bigay ng Lord, no? Marami. Aminin natin yan sa ating sarili. Malapit, bago tayo pumunta sa bandang dulo, may share ako sa inyo na ang pamagat nito ay, ewan ko lang kung may nakabasa ng article na to. Ang pamagat nito ay ang lubid. Dito pumapasok yung faith at saka yung doubt. Yung doubt at faith, pananampalataya at pagdududa. Minsan may isang tawag dito, yung umakyat sa bundok, mountain climber. Sa halip na may kasama, nagdesisyon siya mag-solo. Umakyat siya sa bundok mag-isa. Kasi sabi niya, kayang-kaya ko to. Nandiyan ang Lord, gagabayan ako. Ibig sabihin, may paniniwala siya sa Lord. Nandun yung pananampalataya niya kay Lord. Umakyat siya ang napakataas hanggang inabot siya ng gabi. Madilim na. Natatakot na siya. Sabi niya,
paano na ako makababa? Ngayon, ikinasa niya ang kanyang, yung lubid niya, itinali niya na sa kanyang bewang. At utay-utay siyang bumababa, buhat sa taas. Habang siya bumababa, madilim ang panahon, madilim ang gabi, humihigpit na yung lubid. Humihigpit yung lubid sa katawan niya, dito sa bewang. Ibig sabihin, paubos na yung lubid niya dala. Parang hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Hanggang humigpit na, naramdaman niya, nakahigpit na talaga yung lubid. Ibig sabihin, wala na siyang alam kung siya ba ay nasaan lugar. Nung maramdaman niya ang higpit ng lubid at ang paa niya wala nang matapangan, anong sabi? Lord, tulungan mo ako. May pananampalataya pa rin, ano? Lord pa rin ang tinawag. Lord, tulungan mo ako sa oras na ito. Samahan mo ako, nawa po ay makaligtas ako. So may sumagot na tinig. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba sa akin? Anak. Sabi niya, opo. Tinanong ulit siya, naniniwala ka ba sa akin? Opo. Pero hindi niya nakikita. Pangatlo, naniniwala ka ba sa akin, anak? Opo, naniniwala po sa inyo. Kung gano'n, putulin mo ang lubid. Naniniwala ka sa akin, putulin mo ang lubid na tumatali sa iyong katawan. Ano kayang naisip ng tao? Puputulin kaya niya yung lubid? Hindi niya pinutol. Yun ang katotohanan. Hinayaan niya. Naabutin siya doon ng malakas na napakalamig. Inantay niya kung mag-uumaga. Pero hindi nangyari. Bago nag-umaga, siya ay binawian ng buhay. Yan. Nang magliwanag, dumating yung mga tao na mag-rescue. Alam mo, kung gaano kataas niya doon sa lupa, sandangkal lang. No? Nasaan yung paniniwala mo sa Lord? Nagkaroon ka ng pagdududa, di ba? Kasi kung naniniwala ka sa akin, putulin mo ang lubid. 3 beses sinabi, pero hindi niya ginawa. Natagpuan siya, matigas na, wala nang buhay. At ang taas sa lupa ng kanyang paa, isang dangkal na lang. Ibig sabihin, kung pinutol niya yun, buhay na siya. Di ba? Yun. Andun yung pagdududa. Nagduda siya. Natakot siya sa mangyayari sa kanya. Baka maaaring niisip niya, mataas pa, ganun din. Kung puputulin niya, baka mamatay din siya. Kaya nanatili siya sa kanyang pagkakabitin sa lubid. So ganun po, kasi sabi ko, ang ibig po sabihin ng aking isnya sa inyo ay may pagdududa ang bawat tao. Huwag niyo po sabihin na kayo ay perfect. No? Iba-ibang senaryo lang po yan. May pagdududa po tayo. Malapit na po tayo magtapos. Yan. Kaya bilang isang pamilya, isang grupo, isang komunidad, patuloy tayong magtanong, patuloy tayong magtiwala, at patuloy tayong maghanap sa kilos ng Diyos. Dahil sa bawat yugto ng buhay natin, may sagot siya. At sa tamang oras, marinig din natin ang tinig niya na parang sinasabi, oo, anak, ako ito. Magandang hapon po at palagi po tayong hapon. Okay, sino ba bang? Didiretso na po tayo para sa